Dating sa pera, yun nga, yung sabi ng nag-recommend sa akin sa Australia, wag na wag nyo munang isipin yung gastos. Mag-apply muna. Kasi yung pera, pagka, halimbawa, nang gustong-gusto mo na talaga umalis, magagawan mo ng paraan eh. Totoo nga. Oh. Nung nasilik na ako, nasilik na ako papuntang Australia. Sabi ng agency sa akin, Raymond, mag-prepare ka ng 200,000 para sa agent fee. Tapos, yung visa, kayo rin magbabayad kasi hindi sinagot na employer. So, yung binayaran ko sa visa, 2 years, 114. Aray ko. Nagastos ako ng 314. Agoy. Yung 200,000 na yon, inutang ko rin. Tapos yung 200 utang, yung 114 utang. Iba-ibang dalawang inutang ko. So, ngayon, kasi naka 17 months na ako sa Australia. Okay na, naka-recover na ako sa utang. Nabayaran mo na yun. Nabayaran ko na yun. Baga, bawing-baway na ako. Sobra-sobra pa. no? So yun, ibig sabihin, nagtataka ako kanina, sabi ko, saan ka kumuha ng pera? Parang ganun ba nung kinikwento mo? Ngayon, Kumbaga, diniskartehan mo na dahil, ano ba? Alam, sure na talaga na sure makalis na ka? alis na ako. Tsaka Kasi- malakas din yung loob mo dahil yung tropa mo nga, alam niya yung kalakaran dun. Oo. Di ba? Oo nga. Naglakas ng loob na ako ng umutang kasi ang sabi na ng agency, Raymond, mag-ready ka na para sa medical. Kasi, ano na, kompleto na papilis ko eh. Mag-ready ka na ng medical. Tapos sabi niya, mag-ready ka na rin ng pera na ganito. Laki rin. Yun. Almost 300,000 din mga boss para magagastos pagka... Basta ang pinaka-importante, pag nag-apply ka talaga ng Australia, or kahit saan man, kahit hindi man sa Australia, Kahit saan bansa. Huwag mo munang isipin yung gastos. Kasi magagawan din ang paraan. Pagka time na ikaw na talaga, ikaw na yung... Kasi parang pag inisip ako, kunyari ako unang-una pa nga, pag ako, yan, sabi mo sa akin, tol, 300k na gastos ko pumunta rito. Kahit kay Ryan, nung nung tagtanong din ako noon, mga ganyan din yung gastos. Inisip ko na, paano kaya ako mag-apply dyan? O di ba, unang-una pa lang, wala na ako eh. Pero sa'yo pala, hindi mo talagang inisip yun. Hindi ko na inisip yun. Nung nandyan na yung opportunity na alam mong papunta ka na, yun. Buhos na. Gawa Kahit na saan ako ka na paraan. mangutang. Pero mga boss, tingnan nyo naman, 17 months. Bayad na ni Kap Raymond yung Nabayaran ko yun, pinutang na yun. Nabayaran ko yun 16 weeks. 16 weeks. Grabe. Tayo-tayo yun. Kasi lending. Oo. Yung kontrata ko yun. Sa company yun, lending company. Lending company. Inutay-utay ko lang kasi hindi ko naman pwede yung buong sahod ko, ibabayad ko doon. Wala na ako pagbigay So, sa ngayon, nakapunta ka na doon. Kumusta naman? Kumusta naman sa Australia? Buhay mo doon. yung buhay sa- maninibago ka. Matagal rin mag-adjust eh. Matagal na nag-adjust. Kasi iba rin ang buhay doon eh. Klima, unang-una, yung Klima eh. maninibago katawan natin. Yung pinuntahan ko kasi na yan, yung lugar na yan, Darwin, Australia, yung klima doon, mainit eh. Mainit yan? Mainit, parang Tugigaraw. Seryoso? Oo. Pag lumabas ka, limbawa, ganyan, labas ka lang sa bahay, ang init, ang lagkit. Hindi pala lahat ng Australia, Malamig. Malamig? Hindi. Hindi Iba yung pwede. napuntahan Parang- ko eh. parang probinsya yung klima siya. niya, parang ganito sa atin. Baga, may ulan, may ano. Oo. Kung nakapunta ka sa Tugigaraw, ganun Oo, na ganun ganun. yung Ay, ito init. Ganun na ganun yung init. Pagdating ng mainit, mainit talaga. Pagdating naman ng Pero may ulan, nag-yellow din doon. hindi. Ay, hindi talaga doon sa lugar na Hindi, yan? wala. Wala kang makikitang mga building na matataas, wala. Makakita ka ng building pag sa CBD mismo, yung sa city, yung pinaka-poblasyon. So yun, unti-unti ka nakapag-adjust. Tsaka hindi ka nahirapan gawa ng mga tropa nandun din, ano. Yeah. Marami rin Pinoy dun. Tapos yung yung sa trabaho naman, siyempre, paano ka siyempre, ibang adjust na naman yun dahil mga foreigner na yun eh. Matagal ako nag-adjust sa gupet, yung siguro sabihin na Kasi ang natin. gupit, di ba dito sa atin, uso, paid talaga eh. Pagdating doon, nakikita ko sa mga post mo, hindi masyadong, di ba, kunti lang mga paid eh. Nag-adjust ako dun ng mga isang buwan din. Kasi, kasi ang salita iba na rin. Oo, yun nga. Tapos yung, English, no? Oo, English. Tapos yung hearing ko kasi, mahina. Ang hearing ko sa English ng Australia, lalo ang hirap talaga intindihan. Kasi islang ba todo? Oo. Yung mga original talaga na Australiano, Ang hirap intindihin. Hindi ka makaka-adjust agad. Oo. Give me here. Di ba, ganun ba? Parang Yung pag ganun na yung nag-tour- minsan, pag sabi ako na, line up. sabi niya, i-box ko daw yung... Box ang tawag nila dyan? Box dito sa forehead. Ah. Tawag nila dyan, box. Pero ang pagka-pronounce noon, fox. Fox. Minsan, pagkadinig ko, number 5. Number 5.
What? Sorry. Ah, Napakahirap intindihin. Yun, nahirapan ako pag mga mag-adjust. legit na doon talaga pala, ibang tono nila. Nahirap mag-adjust. Ay, kasi yung ano, oo. English nga, yung Slang hirap na ko slang. mahina. Tapos naman, yun, pag sinabi nilang fade, Mm. huwag mo agad birahin ng fade kasi doon, daming uri ng fade. Ah, Ang fade nila doon start sa 0.5 hanggang 1.5. hindi yung Fade na tawag doon. Fade na yun. Na Sa atin sabihin kasi nila, pag fade, zero agad eh, no? sabihin nila na number 1, fade, blending. Mm. Yung pinakababa no, number 1, tapos blend lang. Ayun yung sinasabi Tawag sa nila. atin barbers. Oh, barbers, oh. Tapos pag sinabi naman nila, zero fade, skin fade, yun lang. Ang kagandahan lang doon kasi sila, alam na nila yung gupit. Hindi mo na kailangan client consultation, ganito, ganyan. Walang ganun, ganyan. walang ganun? Walang ganun. Ah. Pagka upo, halimbawa, ganyan, upo. Oh, natatanungin mo na. Tatanungin ko, how do you want mic? Sabi niya, bro, number 2 back inside, then blend, tapos a little bit Yung top. trim in the top. Ganun. O number 1 in the side, number 1 back inside, blend, 0.5. Pero may fade yun na tawag. Oh. Fade 0.5, tapos blend, tapos a little bit Inaano trim. nila talaga? Parang Ini-explain nila. Ini-explain nila. Sila na mismo, alam na nila yun. Oh. Tapos kung may idagdag ka man ng konti, isa-suggest mo, pero ayaw nila eh. Hindi ayaw nilang baguhin. Kung anong gusto nila, yun na yun. Hindi sa atin kasi. Ano kaya ano sa akin? Oo. Bira Tapos bira sa akin ganun. meron naman nagsasabi na, you can do whatever you want. Sabi niya. Ayun, ganyan, sabi, ikaw na daw bahala. Sabi Oh. ko, yun, doon ako na magsasabi na, do you want like this, like that, or you want a fade, zero, or anything, ganun-ganon. Bahala ka na daw. You can do whatever you want. basta maayos lang daw. Oh. Di ayos. Tapos sa hanap buhay doon, baga yung galaw sa mga pagkain, Oh, yan, yung pagkain naman. okay naman kasi may Eastern store naman. Na oo, kumbaga so, kung namimiss mo yung pagkain natin, Halimbawa, meron. bibili ka ng bigas. Basta lahat naman Ayun kasi sila pala hindi pala sila kanin hindi ano. sila kanin. Nakapag-adjust naman agad ako sa buhay-buhay doon sa araw-araw kasi meron namang Eastern store, kung anong bilhin mo. Yun. Nung una, mahirap mag-adjust kasi ang bilihin, mahal. Pag bibili ka ng $2 doon, parang nangihinayang ko. Sabi, kasi kada bili mo, parang nagko-convert kasi ako eh. Oh, yun nga raw, wag ka daw mag-convert. Kasi pag nag-convert, Sandan agad sa atin yun eh. Oo. $1.50, di Hindi ba? ka Ganun. makakabili agad. Bitchin nga doon, $2 eh. Ay, hindi. Ang Australia dollar ba? Magkano ba? Oo, meron 36. Minsan Mas nag-aabot. mababa siya kaysa sa Amerika, sa US dollar. Oo. Mababa konti. 35. Pinakasagad nun, basta 35. Ah, Pataas. Depende mas sa mababa buwan. ng konti sa ano. Sa Mahal pa rin ang dollar. US dollar. Sing mong US dollar, 56, 55. Eh, di nung naka-adjust ka na dun lahat sa klima, trabaho. Ang problema mo naman nito, yung homesick, paano mo in-overcome yun? Ayun ang malupit sa homesick naman. Kasi, diba, ako kasi, parang hindi naman ako ganun talaga kasi, stowawi kasi ako eh. Kumbaga, ano ka na? Baga, sanay na ako Sanay sa ka inyo. na. Oh. Lalayas ako sa bahay, yung ganyan. Basta matawagan ko lang kayo, Ayun, yun naman ang kagandahan dun. Ang pinaka maganda lang sa ngayong panahon, mag-abroad ka man, pwede ka tumawag sa Messenger. Yun nga, may internet na Ngayon, kasi. Oh, hindi video call. naman ako anong homesick. Kasi Ganun, mapag-out mo, tawag ka, no? tawag. Ang ano lang doon, may time din talaga na Tatamaan ka rin. tatama ka. Ang lungkot naman dito. Eh, ganun. Oo, Paano mo pa rin? Minsan mapapaluwa ka rin Oo. eh. Pero hindi dumating sa punto na iniisip ko na umuwi. Hindi talaga. Hindi, kahit anong mangyari, hindi ako uwi. Yun talaga inaano sa isip ko. Kasi gusto ko talaga ang mabigay ko ang magandang kinabukasan para sa anak ko. Totoo yan. Punta ko doon, hindi nabali sa akin, sa kanila na lang. Kasi Oo nga. pagdating ng time naman na okay na sila doon, uwi rin ako sa Pinas eh. Kaya ngayon. Hindi, pag doon ka, hindi masaya ang buhay doon. Ay, totoo Kahit yun? sabihin, may pera ka. Oh? Hindi masaya ang buhay doon, maniwala ka sa akin. Kahit yung Iba mga... pa rin dito. Iba pa rin talaga sa Pilipinas. Kahit mayaman ka doon, hindi masaya buhay doon. Uy! Oo. Bakit ano? maniwala ka Ano sa mga akin. buhay doon? Yung mga mayaman doon? Trabaho lang ng trabaho? Ang mga tao doon, bahay-trabaho lang, bahay-trabaho. Tapos pagdating ng may time ng may holiday, wala yan dyan sa lugar nila. Ano ginagawa niyo? Pumupunta yan sa mga ibang states.
Para magbakasyon din. Bakasyon, mag-holiday. Anong kaibahan sa atin? Tayo minsan may, ano ba tawag dito? Basta ibang Iba tradisyon talaga, iba doon. yung vibe talaga. Ibang tradisyon talaga doon. Yung tao doon, pagdating na may party-party, Hmm. diyan lang, sa bahay lang. Oo. New Year doon, di mo maramdaman New Year doon. Kala mo, anong buwan nga, ano nga yung Abril na ano ngayon? Yung Mahal na araw. Oo, yung ganun. Kala mo ganun, yung Walang tahimik ano. talaga lahat. Binlag ko yun, isipin mo, 11:55. Yung dito, tumatawag ako dito sa bahay, Puto ka nagpuputo na. ka na. Doon. O doon, sabi ko sa'yo, parang may namatayan eh. Pero New Year din doon. New Year. Lahat may naman New di ba? Year. Kasi Wala sa Chinese New lang Year. naman ang ibang New Year, di ba? May New Year, may tawag na Pasko. Kasi Walang may Katolik. tao. Wala akong makita tao, totoo. Doon, kapag doon mo dinala yung pera mo doon mismo sa Australia. Doon mo ginamit. Average lang. Tama lang. Average, so. Hmm. Ngayon, kung yung sahod mo doon, pag dinala mo dito sa Pinas, malaki. Pwede ba natin sabihin? Magkanong pag dito sa Pinas? Pagka dinala mo dito, yung buwan ko doon, Ah. umabot. Kasi ang away ko, pag nag-stay ako 6 days, mapapalo ako ng 1,230 something kada isang linggo. Dollar. Dollar. Magkano? Sa isang linggo lang yon. So, basta ang pinaka-total nun, i-ano na lang natin sa 200 a month. Oo. Sa piso. 200,000 sa piso. Malaki pagdating dito pala. Pagdating dito. So, pag nire-remit mo dito, dahil papadala mo sa kanila doon na, malaki na. Malaki na. na-convert Pero na eh. pag doon sa Australia, average lang yun. Pero kung madala mo sila doon, kaya nyong mamuhay ng tama lang. Or Oo. kaya, mabuhay talaga kayo na maayos. Kaya. Kung kahit kasama mo na sila. Oo. Paubot sa sa mga tirahan. Halimbawa, sabi ng boss, mamangupa ka, ganun. Oo. Upa, pati yung upa doon, kami pa nagbabayad. Maski ngayon? Oo. Okay. Yung So, basta lahat ng accommodation doon sa amin Ganda, pa no? rin. Ang ganda kasi kaya mo pala madala sila doon. Oo. So, yun yung next goal mo ngayon. Yan yung goal ko na makuha ko sila. Kaya umuwi ako ngayon kasi Mabilis mo nga umuwi. Di ba 2 years, ano ba? 17 months. 2 years dapat ang, bago mo, di ba? Oo. Hindi, every year. Every year naman Every talaga, year pwedeng pwede, umuwi. oo. Kahit umuwi ka naman, Ah. may sahod ka pa rin. Tuloy yung sahod. Okay yun, Oo, halimbawa na ako ngayon na umuwi ako, 4 weeks ako dito, may sahod pa rin. Holiday mo, may bayad pa rin. Ayos. Yun ang kagandahan sa Australia. Kumbaga, dun Wala sa pa 17 mihura months, masyado. ang nagawa mo, nabayaran mo na at least yung yung Ginastos. ginastos. So, siyempre, di pa naman makakapundar mo ng ganun-ganun lang kabilis dahil, siyempre, marami rin mga gastusin. Pero at least meron na rin na Meron na. nakita Meron. sa Australia, di ba? Meron. Congrats doon sa page mo. Ayos. At least, di ba? Tsaga-tsaga lang, di ba? Oo. So, Yung sa Australia, wala pa ako naipundar. wala pa ako. Kasi malaki din mga boss, 300,000 yung ginastos niya pala. Pero basta meron na. So lang, yung naipundar ko talaga, bahay lang. Bahay. Mm. Pero dito pa ako sa Pilipinas. Pilipinas pa. So, ayun. Dito natin tapusin. Ano na lang ang ano natin. Dumako tayo dun sa bago magtapos, yung maipapayo mo muna sa lahat ng barbero. Tapos, ano ba ba? Yun na lang siguro. Tapos end na natin. Goods naman na yung ano eh. Okay. So ngayon, bago natin tapusin tong video na to, ano yung maipapayo mo sa mga ka-barbers natin, mga viewers natin dyan na nag-start pa lang mag-barber or yung mga magagaling na gustong tulad nyo nung nasa Australia ka, anong maipapayo mo? Sa kalahatan o sa barber lang? Sa barber lang. Barber lang. Usually siguro sa barber lang kasi mga followers natin, mga ganun. Sa mga barbers na halimbawa, katulad ko, nangangarap din. O ito, unahin natin sa mga sa mga start barber pa lang nag-uumpisa. Basta pagka ginusto mo maging barber, walang makakapigil nun. Yung pinakakailangan mo lang doon, lakas ng loob, walang hiya na mukha. Kasi kaya ko tinatawag na walang hiyang mukha kasi kailangan mo magiging walang hiya para matuto kang gumupit. Kasi kailangan, number 1 dyan, kukuhain mo, yayayain mo kaibigan mo, gugupitan. Pero di ka marunong gumupit. O, di ba? Sasabihin ng tropa mo, walang iya ka talaga, gugupitan mo kung di ka marunong gumupit. Kung mahihayin ka, wala na. Wala na. Lakas ng loob, tiwala sa sarili.
Kailangan mo lang talaga lakasan yung loob mo. Tapos, tuloy-tuloy mo lang yung kung anong gusto mo. Alam mo kung gusto mo mag-upgrade, gusto mo paganda yung trabaho. Basta ang gusto mo, ang pinaka i-intake mo talaga sa sarili mo na gusto mo maging magaling na barbero. Hindi man maging magaling, maging maayos or maging mahusay. Mahusay, oo. Tapos, siyempre, dako na tayo dun sa Sa mga magaling mag-abroad na. naman. Ayo, sige, sige. Sa halimbawa, magaling ka na or mahusay ka ng gupit, ano ka na lang, focus ka na lang sa pinaka-attitude kasi ang habol talaga, ang pinaka-magaling talaga na barber, ang attitude. Kasi kung pangit ang attitude mo, wala rin yan. Walang silbi lahat yan. Kailangan kasi attitude. Tapos sa pagpupunta na tayo sa Mag-abroad abroad naman. na, mag-abroad. Kung gustong mag-abroad, halimbawa, kailangan pupunta mo ng halimbawa, number 1 na dun, hindi ka, tawag nito? Hindi ka mabilis ma-homesick. Baga kasi Matibay ka rin, dapat matibay loob mo. kasi pagdating na sa abroad, malayo ka na sa pamilya mo eh. Oo. Malulungkot ka, yung ganun. Lalabanan mo lang yung homesick mo, magpo-focus ka lang ngayon sa goal mo kung anong goal mo. Kasi ang pinaka-goal mo dan magpunta ka sa abroad, better life, better future. Yun. Pang sa ano talaga. Basta kung may halimbawa sa mga barber talaga nangangarap mag-abroad, tuloy ka lang araw-araw. Tapos, number 1, siyempre, mag-a-apply ka muna kasi umpisan mo muna mag-a-apply. Kasi na-develop mo na yung skills mo, yun. Halimbawa, barber ka na, Mm. gusto mo na mag-abroad. Pag gusto mo mag-abroad, apply ka. Papasa ka ng resume kasi ngayon, pag nagpasa ka ng resume, high-tech na eh. I-email mo lang yun eh. Hindi ka na pupunta doon. Pag nabasa yun ng okay, tatawagan ka, i-interviewin ka. Pag napasa ka interview, trade test. Pagkapasado sa trade test, alis. Yun lang. Basta pag nag-abroad ka, wag mo isipin yung gastos. Ayan mo muna yun, mag-apply ka lang muna. Kahit saan bansa, Australia, Canada, UK, US, or Macau, or Singapore, Dubai, yung ganun. Basta apply ka lang muna, wag mo isipin muna yung gastos. Kasi ang gastos, madali lang hanapan yun. Lalo maraming mauutangan. Tulad nga sa'yo, bayad mo na eh, no? Okay. Ayun, Yun sana mga boss, marami kayong napulot at natutunan dito sa kwentuhan namin ni Cap Raymond Villaret. Follow pala kayo sa page niya, Silent Barber 101 TV. Yun, no? Cap, maraming salamat sa Sige, tol. pag-guest mo dito sa Kwento ng Barbero. Invite mo sila. Hi guys, please follow Ronnie Scatters and then follow nyo na rin yung page ko, Silent Barber 101 TV. Salamat. Yun, no?